Sinasamba ka namin, Panginoon. Dakilang Diyos at Panginoon. Tunay nga, Panginoon, ika'y walang katulad. Tunay nga. Salamat, Panginoon, hindi ka nagbabago, Panginoon. Tunay nga ika'y di nagbabago. Mabuti ang Diyos. Patuloy nating sambahin ang ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoon. Katulad. Tunay ngang ika'y walang katulad. Salamat, Panginoon, dahil hindi ka nagbabago. Sa pag-awit po natin, wag muna po nating isipin ang nasa labas at ibigay po natin ang ating buong puso. Pinupuri. Sambahin po natin ang ating Diyos. Pinupuri. Sige po, ibigay po natin ang buong pagsamba natin sa Panginoon. Pinupuri. Sinasamba kita. Dakilang Diyos. Dakilang Diyos at Panginoon. Tunay nga, Panginoon. Tunay ngang ika'y walang katulad. Tunay ngang ika'y di nagbabago. Mabuti ang Diyos na sa atin nagmamahal, kaya karapat dapat kang purihin, Panginoon. Pinupuri ka namin. Sinasamba kita. Dakilang Diyos at Panginoon. O, tunay nga, Panginoon. Tunay ngang ika'y walang katulad. Tunay ngang ika'y di Minsan pa sa huling pagkakataon, nagbabago. papurihan natin ang Panginoon sa kanyang kabutihan. O, pinupuri ka namin, Panginoon, aming Diyos. Pinupuri, sinasamba kita. Dakilang Diyos at Panginoon. Tunay ngang ika'y walang katulad. Tunay ngang ika'y di nagbabago. Mabuti ang Diyos na sa amin. Tunay nga na ika'y walang katulad. Tunay ngang ika'y walang katulad. Tunay ngang ika'y di nagbabago. Mabuti Minsan ang pa, Diyos tunay nga, sa amin. ika'y walang katulad, Panginoon. Tunay ngang ika'y walang katulad. Tunay ngang ika'y di nagbabago. Mabuti ang Diyos na sa Pili pa nating amin sabihin ang kabutihan ng Diyos. Mabuti ang Diyos. Mabuti ang Diyos na sa amin O, minsan pa, mabuti ang Diyos. Mabuti ang Diyos na sa amin nagmamahal. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Thank you, Jesus. Salamat, Panginoon, sa kabutihan mo. Salamat sa katapatan mo mula noon hanggang ngayon, Panginoon. Hindi ka nagbabago, hindi ka nagkukulang, Panginoon.
Salamat, Panginoon, sa araw-araw na binabago mo kami, Panginoon. Salamat sa araw-araw na binibigay mo yung biyaya mo, yung pagmamahal mo, Panginoon. Kaya karapat-dapat ka sa aming pagsamba, sa aming mga palakpak, Panginoon. Karapat-dapat ka sa aming papuri. Karapat-dapat ka na pag-alayin ng aming buhay sa gabing ito, Panginoon. Salamat. Salamat, Panginoon. Sa iyo po namin binabalik ang lahat ng papuri at pasasalamat sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Lahat po tayo magsabi ng malakas na Amen. Amen. Praise God. Amen and amen. Sige po tayo makakaupo na. At syempre, hindi natin pagtatagalin. Sabihin mo sa katabi mo, kapatid, nag-enjoy ka ba sa worship? Ano sabi? Ha? Nag-enjoy po ba lahat? Alright, so ngayon po ay... Ano tawag sa gawain natin? Baka nakakalimutan natin. Disciples Night. So sa lahat po na nasa online, welcome po sa ating online service sa Jesus the Rock of Ages. Ang tawag dito? Revival. So ito po ang Jesus the Rock of Ages Church. So ito na po yung bagong pangalan natin. Salamat po sa lahat ng nasa online. Huwag niyo po kakalimutan mag-comment ng inyong mga testimony. And syempre, we encourage you po na pumunta po tayo dito sa church kasi ang mas masarap po talaga kapag nasa church tayo instead na nasa online. Pero syempre sa mga nasa malayo, naiintindihan po namin kayo. So yun po, hindi na po tayo magtatagal. Tatawagin po natin ang magbimensahe sa gabing ito. Isa po siyang special sa aking puso. Na ang magbimensahe ngayon. At isa po siyang primary ni Pastora Myrtle. Isa po siya sa member ng PROD, ang ating pong assistant. Walang iba po, kundi ang aking kabiyak, si Krisha Caris, Pangan Lucas. Praise God. Napaka-ano naman ang pagpapakilala. Maraming salamat po. Pastor Julius. Ayun, praise God. Yan, dito na lang ako kasi light yung aking PowerPoint. Yan, kasi nasisira siya sa live pag ano. Okay, so napakabuti ni Lord, no? Grabe yung worship. Tama ba? Nakakabitin. Amen? Lalo sa message natin kasi connected siya. Makikita natin kung gaano kabuti si Lord sa panahon na to. Ready na po ba? Amen. So bago pala yun, no, share ko lang. Na-burden kasi ako doon sa nangyayari ngayon sa Israel. 'Di ba? And ngayon kasi currently talagang sabi nga doon sa mga nagpo-post, magmumukha na daw parang moon. Parang ganon. Moon, yung parang wala nang mga structures, talagang tinitira nila yung mga madadami yung tao. So parang naisip ko na ma-appreciate sana natin na may gawain pa. Amen. May Sunday worship, may Disciples Night, nagkikita-kita pa po tayo. May church pa tayo. Kasi darating yung time na dito na yung mangyayari. Tama? Darating yung time na, di ba, hindi natin alam eh. Hindi natin alam nangyayari. May war, karoon din ng war sa Philippines, ganyan. And matapos na yung gantong gawain natin, tapos nagtatago na lang tayo. Tapos saka mo may isip na, pala, hindi ako nag-online noon. Hello po sa mga online. Lalo yung mga nasa gilid-gilid lang. Hello guys. Yan ha. Diba? So alam niyo yung mga elders natin, nandito sila. Ayan, sila Tita Neneng, sila Mami Be, si Tito Bobby, si Tito Manny, at yung may mga anak pa dito, nagkakagulo po yung bata sa likod. So I pray na i-appreciate natin. Amen po ba? Appreciate natin lahat po ng gawain na chance na maka-attend po tayo. At para ma-equip ni Lord. Amen po. Di tayo nandito dahil score sa balasik ha. Nandito tayo para makinig. Amen po ba? Amen. Sige po, pray tayo saglit. Let's welcome the Holy Spirit. Hallelujah, Jesus. Lord, sa oras na to, Panginoon, malaya ka po naming inaanyayahan, Holy Spirit, sa aming gawain. Hallelujah, dalangin namin, Lord, yung pagsama mo, Panginoon. Hallelujah, we pray for wisdom, knowledge, O God, na nanggagaling sa'yo in Jesus' name. We destroy, God, lahat ng prayers, lahat ng tactics ng kaaway, O God, in Jesus' name. Lahat ng mga ginagawa nila sa oras na ito, we cast it out in Jesus' name. And we cover this place with your precious blood, Lord. Maging sa online, Lord, sa technical, Panginoon, kino-cover namin yung bawat isa ng yung banal na dugo. Thank you, Lord God. Give us, Lord God, yung puso na uhaw, Panginoon. Give us, O Lord, yung puso na malambot, O God, in Jesus' name, upang ma-receive namin ng buo, God, yung mensahe mo. Salamat, Lord God. Be glorified, Jesus, sa kabuuan na aming gawain. Thank you, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. So, sige po, ang topic natin ay, again, ano pa rin siya? First, spiritual law. Ayan. So, ayan, pakitanggal na po yung ating pads. First, spiritual law. Why we should care. So, by the way, ito po ay pang-anim na
At ito po ay panghuli na sa ating first spiritual law. Pakilan daw po? Ayan. So, pakisabi sa katabi, huwag mong guguluhin muna. Ayan. Makikinig ako. Okay. First spiritual law. So, ating pong objective, next po, makita ng bawat isa ang kahalagahan ng unang tuntunin at ng pagbabahagi nito sa iba. So, mahalaga na ba sa atin na ma-share yung first spiritual law? Kasi yun po yung objective. Makita daw yung kahalagahan ng unang tuntunin. May score na ba lagi sa S? Ayun lang. Tumahimik. O di, tigil na natin to. Di pala nakakapag-share. Charot. Joke lang. Bawi tayo. Amen. Pang-anim na po ito. And syempre, paano masasabing mahalaga na sa'yo? Pag ginagawa mo na. Di ba? Paano masasabing mahalaga? Eh, hindi naman pala natin nagagawa. So, bawi tayo this week. Amen po. Ang bibigat ng mga mensahe, no po? And I pray na talagang ma-push po tayong lahat. Amen, na mag-share po ng gospel. Kasi ang sabi dito, makikita daw yung kahalagaan na unang tuntunin at, diba? Inalam yung kahalagahan kasi ibabahagi po sa iba. So praise God naman syempre sa mga naghahayo. Marami naman pong naghahayo. Sabi mo sa katabi mo, hoy, this week maghahayo tayo Amen. So bakit po ito mahalaga? Ito na po yung title natin. Makinig po ang lahat. Next slide po. Because it is not always available. Makinig po. The first spiritual law is not always available. Amen. Yun na yung topic natin. Bababa na po ako. At mabigat to, guys. Kala kasi natin may bukas pa. Tsaka na ako maghahayon, next week na ako babawi. But it is not always available. Ano po yung it na yon? Yung first spiritual law. Next po, ano yung first spiritual law? Balikan lang natin. Iniibig ka ng Diyos at siya'y may magandang plano para sa iyong buhay. It is not always available para sa mga tao sa labas. Nagigets po ba natin? Parang naisip natin minsan, next week na lang ako maghahayo, next week na lang, babawi na lang po ako. Hindi, we have 7 days sa week, sa isang linggo. Amen? Dapat pagka nawalan ka nung Monday, bumawi ka agad nung Tuesday, hindi next week na. Tama ba? Kasi nga po, hindi laging available yung pag-ibig ng Diyos at yung magandang plano niya. Ano ba yung magandang plano niya? Buhay sa lupa na may katagumpayan. Darating yung time, no, pagbalik ng Lord, puro kaguluhan na lang po yung mangyayari dito sa mundo. At yun yung mga pinakamasakit, buhay sa langit na walang hanggan. Hindi po yan available sa lahat. Hindi po yan palaging available para sa iba. But this time, available pa po. Amen. Tatanggapin pa nila. Amen po ba? Kaso kailangan lang natin talaga kasing kumilos. Kailangan nating sabihin. Kailan natin sasabihin pag di na pwede? Kapag, yun, very good. Huli na. Amen. So, nakuha na natin yung mensahe. It is not always available. No? Next po, ito pa yung kasama dun sa text na binigay sa akin. Justice is not canceled, only delayed. Ulitin ko. Justice is not canceled, only delayed. No? Hindi dahil wala pang ginagawa ang Lord sa mga makasalanan sa labas. Tama ba? Isa naisip nyo ba yun? O bakit sila nga di nag-church pero ang ganda ng buhay. Tama ba? Yung mga nagiinom nyong kaibigan, kapamilya. Yung maraming pera. Tama? Yung mga successful nating kakilala na nasa kasalanan. Yung mga LGBTQ plus, C++, ano ba yun? Opo. Tama ba? Bakit ganon? Pero hindi po. Alam nyo ba, dinidelay lang ng Lord yung justice, yung kaparusahan na para sa kanila. Bakit? Kasi gusto pa ng Lord, may chance pa silang magbago eh. Amen? Kaso wala tayong score sa share the gospel. Magbabago ba sila pag wala tayong score doon? By the way, it's not about the score ha. Systematic lang ang church natin. Well, that's good. Nakuha nyo ba? Dinidelay ng Lord para magka-chance po sila.
Ang problema, hindi pa natin nabibigay yung chance kasi di tayo nag-share ng gospel. Again, pinayagan na nga yung online, pinayagan na yung pagta-type, pag-video. Tapos isang kaluluwa lang sa isang linggo. Amen ba? Isang kaluluwa, isang tao. Lumalabas tayo sa labas. Kailangan nila itong malaman. Kasi it is not always available. Amen po ba? At again, justice is not canceled. Dinidelay lang ni Lord. At darating yung time na hindi na available, tapos na, bumalik na si Lord, at destruction na lang yung mangyayari dito sa mundo. At ang pinakamasakit, hindi lang dito sa lupa, pero hanggang pupunta sila ng impyerno kapag hindi tayo naghayo. Amen po? Dinidelay lang ni Lord. Ang problema, alam mo ba kung hanggang kailan to nakadelay? Sagot po, alam ba natin? Even Jesus, hindi niya alam. Yung ama lang yung nakakaalam. Paano pagka, may mga ganun din eh. Naalala ko yun, sa River of God yun. May isang matanda na, nung mating kami ng River of God sa Ortigas. Tama ba Ortigas? Matanda na siya. Ano daw? Alam niyo, isa sa mga sinabi niya na talagang umano sa dibdib ko, sabi niya, hindi na ako mamamatay. Malapit nang bumalik si Lord. Matanda na siya. So, sobrang sabi sa mga, nakikita naman natin, wars, tama, lindol, lahat ng mga signs na pagbabalik ng Lord nandyan na talaga. So baka nasa pinto na si Lord, isang signal na lang ng Ama. Mag-trumpet na. Ano ba itunog ng trumpet? Oh, ganon, di ba? Tapos nasa alapaap si Jesus, makikita. Tapos eto pa, ang rapture kasi isang ganon lang, isang kisap mata. Isang ganyan, gaano kabilis yung kisap mata. Kahit sorry, hindi mo masasabi tama? So, tapos doon tayo magkaka-burden. Dapat pala, sinera ko yung magulang ko. Dapat pala, ganito, ganyan. Hindi. Amen? So, justice is not canceled, only delayed. So, please, it is not always available. Amen? Nalalayo ba sa mensahe? Hindi naman, di ba? Isa lang yung point natin sa gabi na to. So, kailan tayo kikilos? Pag magulo na? Ngayon nga, magulo na sa Israel Siguro baka hindi pa tayo aware kasi may kumakain pa tayo, naka-aircon, naka-wifi, nagtatrabaho, kumakain, nagde-dessert, and so on. Nag-aalaga ng mga anak, ng apo. Siguro hindi pa tayo masyadong na-aware. But it is not always available. Kailangan nilang marinig. Kailangan tayo ng mundo. Amen po. So praise God sa mga tumatayo. Salamat. The Lord is pleased. Please, pagpatuloy lang natin. Yung Balasik 100%, hindi yan system lang natin yan. Pero malaking tulong yan sa atin para makita natin, ma-assess natin yung sarili natin. Amen po. Amen. Next po, naranasan mo na ba yung na-delay yung parusang matatanggap mo? Pero natanggap mo pa din? Naranasan nyo na ba yan? Okay, saan? Sa barangay. Hindi, example ko nga dyan. Sabi kunyari, nasa mang tita kayo, mang tita. Sabi nung nanay mo, mamaya ka sa akin. Tinignan ka mas, mamaya ka sa akin. Hindi, yung anak mo, nakaganyan. Sabi niya, sakit na naman ang kurot ng nanay ko nito. Tapos pag uwi, ayun na, kinurot na at pinagpapalo sa puwit. Example lang yun, light lang natin yung bigat ng mensahe. 'Di ba? At ganun din po sa labas, same with other people. Mabigat, no? Mararanasan talaga ng lahat yung parusa ng Diyos. Next po, ito na po yung ating message. Yung key verse natin. Jesus illustrated this in a parable. A story designed to teach a principle about weeds growing in a wheat field. So alam niyo to, siguro sa mga matatagal na alam niyo tong story na to sige, mamaya basahin natin. So yung weeds po ay trigo. Ano daw yung wheat? Yung weeds, masasamang damo. So yun siya sa Tagalog. May picture ako dyan. Next po. Ayan. Paki-zoom nga po. Mamaya na isang picture. Ayan.
So ayun pong, ay palabas na lang sa live, no? Yung wheats, eto siya, yan, mga trigo. Tapos yung masasamang damo. Nakuha na? Ito po ay parable sa Bible. Nababasahin natin mamaya. Next po, may picture pa yan. Ayan, na medyo, yon, nuggets. Alright. So yan po yun. No? Magkasamang tumubo ang wheats tsaka yung masasamang damo. Sige, basahin natin yung ating key verse. The parable of the weeds. So English po to kasi medyo, sa English mas clear. Okay, patagalogin na lang natin. So the parable of the weeds, Matthew 13 verse 24. Jesus told them another parable. The kingdom of heaven is like a man who sowed good seed in his field. Ang kingdom of heaven daw po ay parang isang tao na nagtanim ng good seed. Amen. Verse 25, but while everyone was sleeping, matatalino ang taga-Rowa, gigets yan, malinaw naman yung English, mababaw lang. His enemy came. Dumating yung kaaway and sowed weeds among the wheat. Nag-ano daw siya ng mga masasamang damo kasama ng mga trigo and went away. Verse 26, when the wheat sprouted, nung tumubo and formed heads, then the weeds also appeared. Next po. The owner's servants came to him and said, Sir, didn't you sow good seed in your field? Where then did the weeds come from? Nakita niyo yung picture kanina. Tama? Sabay silang tumubo. Verse 28, an enemy did this. He replied, the servants asked him, yung may-ari, do you want us to go and pull them up? Gusto mo daw bang alisin na namin sila at bunutin? Tama ba? Next po, verse 29, no, he answered, because while you are pulling the weeds, you may uproot the wheat with them. And verse 30, let both grow together until the harvest. Hayaan mo na lang daw, sabi ng Lord, sa parable na to. At that time, I will tell the harvester, first collect the weeds and tie them in bundles to be burned. Yung ano daw ulit yung weeds? Ano sa Tagalog? Masasamang damo. Then gather the wheat and bring it into my barn. So medyo natin yung verse 30. Sabi kasi dito ni Lord, hayaan mo munang tumubo sila, sabi. Darating yung oras, sasabihin ko sa harvester, kunin mo muna yung mga masasamang damo, itali mo sila at sunugin. At kunin mo yung mga wheat at dalin sa barn, dalin sa lagayan ng trigo, or dalin sa kingdom ni Lord. So first thing, grabe yung grace ni Lord, tama? Hinahayaan pa rin niya yung mga weeds sa panahon natin na mabuhay. Ulitin ko, mabuti si Lord. Kasama mo pa yung mga kakilala mong alam mong masamang damo. Online. Hindi, let's glorify the Lord. Amen? Nakita niyo yung yung isang part nito sa parable. Makinig May nagtanong, sabi, gusto niyo po ba tanggalin na namin? Tama ba? At bunutin? So imagine kung ganun si Lord. Once na naging masamang damo tayo, umalis tayo kay Lord at this very moment, tapos bunutin ka niya, itapong ka niya, sunugin ka niya. Paano kung ganun? Wala na tayo. Tama? Pero grace na lang talaga ng Lord kung bakit nandito pa tayo, kung bakit nandyan pa yung mga tao sa paligid natin, and they're just waiting for every one of us. Amen? Nandito tayo guys, natutuwa ako sa church natin kasi nasa discipleship tayo Nandun tayo sa pag-abot sa mga tao, nandun yung puso natin. So sana wag mawala. Di tayo ini-equip ni Lord, di tayo pinaparinggan ng mga ganto, di tayo tinuturuan sa core, para lang maupo ka na naman diyan. Wala ka na namang kasama sa Sunday. Wala na namang bago sa core mo. Hindi ganon. Amen? Thank you Lord, kasi po, kasama pa natin sila ngayon. But there will be a time, yun yung masakit Kaso darating yung time, I will tell the harvester, hindi na, okay na, time's up na. It is not always available. Amen? Kunin na sila. Itali at sunugin.
No? Amen. So yun, He's just, no? And sa atin din, I pray na makita rin natin yung grace ni Lord. Huwag sana nating hayaan na mawawala ka na naman, wala ka na naman sa mood this week, ayoko muna mag-devotion, ayoko muna umaten, ayoko muna maghayo. Huwag ganon, no? Babalik na si Lord. Amen po? Amen. Darating yung oras na yun, no? Next po, the Lord delays the fate of these weeds until the proper time for harvest. So sinabi ko na nga to kanina. Pero kasi walang nakakaalam kung kailan yung harvest. So ito na po next part ng topic natin. Yung sinabi sa verse 30, ito medyo ano to, no? Medyo humingi ako ng tulong sa Panginoon kasi mabigat siya. Sabi doon, di ba may part na first collect the weeds and tie them in bundles. Tama? Sabi doon, i-collect daw yung mga masasamang damo at itay sila. So sabi sa topic na binigay sa akin ni Ate Kat, next po, at the end, ay paki-slide, ano na lang, no? Hindi, okay lang. Paki-palabas na lang sa live. At the end, notice the weeds are bundled together. This points forward to the coming of the Antichrist, a figure most people have at least heard of. He will rise in the last days, uniting almost all of humanity under a global political and religious system. The weeds bound together under him. So I really ask the Lord, no, for regarding this. Alam niyo po, yung sa bundle together pala na yon, sabi dito, you know what, ang sisipag nila kaysa sa atin, yung mga Antichrist, systematic sila. Talagang yung forming na Antichrist ay evidence sa mga mata natin. At sabi kasi dito, ang gagawin daw nila kasi, yung Antichrist, uniting almost all of humanity under one world government. So alam niyo yun masakit sa ano? Alam niyo nakakatakot sa one world government. Next po, or the Antichrist. Antichrist will forge a one world government through promises of peace. Ito yung medyo nakakaano, I pray na mag-gets natin, no? Yung Antichrist kasi, yung nagpo-form sila ng one world government, ang fino-form nila ay peace and order. Ano daw po? And hindi siya, gugustuhin siya talaga ng mga tao. Magkakaroon na ng one world government, isa na lang na religion, ganun siya, isa na lang na sistema para sa buong mundo. And kung hindi pa tayo kikilos ngayon, talagang oo sila sa Antichrist. Hindi siya yung parang yung parang, ngayon nga nakakalungkot eh. Feeling ko nga kahit hindi peace and order, gumugo na sila sa Antichrist eh. Tama ba? Yung mga, yung mga parada na minamak si Jesus. Tama ba? Hoy, nandiyan pa ba kayo? Yung talagang ipinipilas yung Bible. Di ba nakita tayo na gano'n sa YouTube? Yung mga LGBT na nag-aano ng naka-Jesus. Yung mga gano'n is sumasama na sila. Tama ba? What if or what more doon sa part na ganito? Ano yung form nila? Peace and order. No? Nakuha nyo ba yung point na yon? Na kung di tayo kikilos, oo talaga sila doon. Kasi mas magiging okay sila. Yun yung sabi sa mga nababasa ko, talagang sila magiging maayos pag sumama sila doon sa Antikristo. No? And yun yung sinasabi diyan. Pero kasi sabi dito, basahin ko na lang. Ito pa, some Muslims believe that Christians, Muslims, and Jews all worship the same God. Alam nyo ba yon? Di ko alam sino ba may nag-share nun dito eh. Yung parang may nakausap siyang Muslim na, di ko alam kung saan ko narinig yon, na parang, hindi, isa na lang yung Diyos natin. So nag-i-start na sila doon. Paano kung nag-form na sila ng one world religion. Amen? Ito tama naman po, under siya ng one world government, one world religion. So paano kung nag-form na sila? Tapos yun nga, ang masakit doon, peace and order, yung kanilang, yun nga, sabi ko dito, maraming mahuhok talaga kasi gusto ng tao ang peace and order. At kailangan natin silang kunin. Amen ba? We have to tell the truth. Kasi alam naman natin na sa dulo nun, anong meron?
Ano gagawin sa kanila sa dulo? Judgment. Amen. Ato yung sabi sa verse, next po. Sila ay susunugin. No? Amen. So, hindi laging available, no, ang ating first spiritual law. So, hanggat available pa, hanggat hindi pa masyado dito yung mga ganito, one world government, di ko rin alam eh. Kasi baka kumikilos na talaga sila sa likod. Tama? Di natin alam, no? Yung pandemic nga lang daw, isa yan sa parang talaga na-control nila yung buong mundo eh. So we don't know. So I pray na ngayon pa lang, kumilos na tayo, let's tell them the truth, let's tell them the first spiritual law, mahal sila ng Diyos at may magandang plano si Lord sa kanila. Amen. Amen. So bilang application, dalawa lang to, maging wheat habang may oras pa. Sumunod tayo sa leaders natin na nag-aalaga or nagko-cover sa ating spiritual life. Amen? Kasi di ba ang sabi nun sa verse natin, ang wheat lang ang igagather sa dulo at dadalhin sa kingdom ni Lord. Amen po. Ikaw naman nakakaalam eh kung wheat ka pa talaga sa bahay. Ayan, may bago tayong word, no? Wheat pa ba ako? Trigo pa ba tayo? So magpaano tayo sa mga leaders natin? Amen. Walang bayad yung mga leaders, guys. Minsan yan, abonado pa, pagod, may sariling pamilya, pero nire-reach out nila tayong lahat. So mag-thank you tayo sa mga leaders natin. Amen. Marami dyan, may mga hidden na sakit sa loob, may mga hidden struggles, pero nagpapatuloy. Para saan? Para manatili tayong mga trigo. Maaari bang maging weeds ang mga wheat na? Yes, 100%. Hindi po tayo naniniwala sa once saved is always saved. Hindi po nawawala ang kaligtasan. Kapag mas pinili natin, maraming ganun sa Ezekiel nga, sinasabi rin yun eh. Amen? Maging wheat po tayo habang may oras pa. Again, maging wheat tayo habang may oras pa. Magpa-guide tayo, alam ba, nawawala ka na, leader, nawawala ako, tulungan mo ako. Kasi baka akala natin ganun-ganun lang yung mawala. There will be a time na talagang wala na. Kinuha na kami. Tapos naiwan ka dito. Sa oras na to, baka bumalik si Lord. Bumagsak tong microphone. May ganung video, di ba? Charot. Practice na. Uy, kukunin ako ni Lord. Ayoko tong hawakan. Ayaw mo siya maiwan din eh. Tama! Isang kisap mata, no, mawawala. At ito nga masakit eh, kailangan tayo ng tao sa labas. Available pa. Amen. Sa mga sa katabi mo, available pa. Yung first spiritual law. Online, i-type nyo po. Maghayo na tayo. Kailangan tayo ng pamilya natin. Ay, wala na yung nagsasalita. Bahala kayo, higi. Kailangan pa tayo ng kaibigan natin. Ng mga tao sa paligid. Available pa. Amen. So, yun nga. Kayo nga, wheat lang ang i-harvest, no? Ang dadalhin sa barn, sa kingdom ni Lord. Yan. Again, sa mga nawawala na yung mata kay Jesus, let's go back hanggat available pa ang pag-ibig at magandang plano ng Diyos. Huwag na natin hayaan na maging weeds pa tayo sa dulo. Sa dami sa hirap ng pinaglaban natin sa ating pananampalataya. Di ba naging masamang damo pa? Sayang. Sinunog pa. Hindi, seryoso, di ba? Masakit yon, no? Sinunog pa. Ayun na nawala pa. Nagpadala pa sa kasalanan, nagpadala pa sa sama ng loob, sa kung ano man nangyayari sa buhay. Huwag po. Amen. Amen. We don't know the time of harvest. Panatiliin ang pagiging wheat. Ayan, nakalagay pala. Next po, number 2, time's up na ako. Gather the wheats para mas madaming ma-harvest sa last days. Ito maganda to. I pray na maano ko siya, ma-simplify ko lang. Next po, paano tong number 2? Sa pag-conquest, consolidate, and core group natin. Makinig, no? Alam niyo ba kung ba't natin pinupush yung conquest, consolidate, at core group? Tanong niyo, bakit? Kasi baka may mga wheats pa po sa labas. Wheats. Ano ibig sabihin nun? Trigo. Baka kasi may mga pastora pa sa labas. Amen? Na hindi pa nila nalalabas yung kanilang
Yung calling, hindi pa sila nakakatugon sa calling ng Lord. Kasi naghihintay lang sila sa'yo. Amen? Nagets niyo po ba? Baka kasi yung mga hayuan natin, sila pala yung mga future leaders, maging pastor, may mga wits pa sa labas na naghihintay lang sa atin. Amen po? Amen. So yon, gather the wits, no? Ayan, thank you Lord kasi nasimplihan lang natin yung part na yon. Weeds na magbabago rin ng buhay dahil inabot natin sila. Next po, meron pa yung next eh. Ito na yung huli. Kunin natin yung mga weeds pa sa labas kasi naghihintay lang sila. Amen. And para mas marami ang tumayo para sa Panginoon. So, hayuan natin sila, consolidate, i-disciple, kasi mga weeds nga sila, mga trigo. Para daw mas madami pang tumayo sa Panginoon at mas marami pang mabago na weeds. Nagigets niyo ba? Mas marami pa kasi yung mababagong weeds sa tulong ng mga weeds. Mas madami, mas madali. Tama ba? Mas madaming leaders, makinig po, mas madaming leaders, mas madaming pang makukuha. Amen? Madami pang magbabago na buhay. Amen po. So currently, we have 192 members as of now sa ating church, ayon sa ating data, sa ating system. Imagine that 192, may dalang isa-isa sa Sunday. Ilan na tayo? Kunyari na lang 200 para mabilis. May dalang isa, ilan na tayo? 400. Tama ba? 200 na bago, plus 200 na tayo. Kasya ba tayo din eh? Hindi na. 5 service na yun kasi 100 lang po ang pwede dito. Naiintindihan po ba natin? Ine-equip tayo ni Lord yung Destiny Class, Let's Love Destiny Class, core group, lahat ng yan. Kailangan po tayo sa labas. Imagine guys, no? 400, ilan daw dinala? Isa. Hindi, isa lang. Di ba? Isang unbeliever Kahit mga backslider, dalhin natin. Amen? Kasi hanggat may time pa, that's the point. Kasi nga hindi palaging available. Hanggat available pa, magpagamit tayo sa Panginoon. Amen po. Online. Amen po ba online? Nakaka-excite, Imagine nyo, siguro mapupuno natin yung parking lot lang. Philippine Arena na tayo. Amen. Diba? Tapos, isa-isa lang yon. Paano pag nagdalawa pa? Ilan na? Error na. 600 ba? Diba? Kasi tigda-dalawa na 200. 400 plus 200, 600. Amen pa. So, di mangyayari yun pagka and again, hindi laging available. Gumano na tayo ngayon na. Hindi bukas, hindi mamaya ngayon na. Amen? Bilang conclusion, next po. Jesus Christ is ready, willing, and able to save sinners. Abutin na natin sila hanggat may time pa at available pa ang kaligtasan. Sige po, thank you Lord. Palapakan natin si Lord. Yun lang po. Amen. Amen. Sino po dito yung masasabi mong trigo ka? Ikaw ay kabilang sa mga wheat. So, alam niyo po, sabi nga kanina yung first law ay available po ba? Available pa. Available pa ngayon kasi di pa naman dumarating si Lord. Pero, bakit ba sinasabi lagi ni Christian na hindi siya available? Kasi pag dumating na yung time na ito na si Lord, wala na. Dalawa lang yan. Dalawang tao yung maapektuhan yan. Yung mga taong hindi pa nakakalala sa Panginoon or yung mga taong nasa labas, kapag di na available yung first law, syempre magkasuffer sila dahil hindi nila nalaman yung mabuting balita. And at the same time, sa ating mga Christian, baka hindi maging available sa atin yung first law kapag tayo ay nagpapaka-weeds. Diba? Ayaw natin magpaka-trigo. Gusto natin tayo ay nandun sa may kabilang side sa masamang damo. Diba? So paano tayo magiging trigo? Ano una? Dapat lumakad tayo ng may kabanalan. So paano tayo magiging trigo kung pag sa gawain, tinatamad tayo? Ayan. Diba? Pwede naman nagpunta ng on-site,
mag-online na lang ako. Di ba? Pwede na bang paano tayo magiging ready sa pagdating ng Panginoon kung mas pinipili nating iles yung apoy kaysa pag-alabi natin? Di ba? Di muna ako aaten. Mag-online lang muna ako, less apoy agad yan. Di mo na ako maghahayo, nababawasan na naman yung apoy. Kada disobedience natin sa Panginoon, naliles yung apoy natin, tandaan po natin. Nawawala yung oil. Naalala niyo yung 10 virgin, yung 10 dalaga, naubos yung oil ng iba. Tapos nung dumating na yung kakasal, wala na silang oil. Diba? Merong mga bagay na nagpapawala ng oil natin or nagpapahatid sa atin, nagiging nawawala tayo sa part na nagiging trigo tayo. So may mga bagay tayong ginagawa na nakakapagpawala ng fire natin sa Panginoon. And alam niyo po, sabi nga ni Krisha kanina, pag nadatnan tayo ni Lord na ganun, sayang naman yung pinagpagura natin ng mahabang panahon. Sabi mo, Lord, mag-online muna ako. Pag sa online, madaming distraction. Tama, mali. Nag-online ka, biglang gumanon yung, biglang nag-rapture. Naku po, ba't na nag-online pa ako? At pala doon na lang ako sa church, di ba? Kasi pag nasa church ka na, ayos yung puso mo, nag-worship ka, nag-repent ka. Pag sa bahay, nag-online ka, kumakain ka. Diba? Pag may maingay pa, ano ba naman yan? Galit ka pa. Tapos biglang nag-rapture, naku po, yari. Pero sa mga malayo, siyempre naiintindihan natin. Kapag Sunday, 8:30 gawain, pero dumarating tayo, 10:30. Tapos na. Mga 10, diba? So, dapat sa atin nagbumula lahat yun. Alam niyo po, sa atin nagbumula yung nagiging trigo talaga tayo. Para pag nagpaka-trigo talaga tayo, ang dami nating maakay. Alam niyo po ako, ang prayer ko talaga, and gusto ko talaga makita sa generation natin, kahit mga bata pa tayo, na dumami talaga yung member ng church natin. Hindi naman mabot sa mega church, alam niyo, hindi naman sa ganong klaseng kadami. Pero at least man lang, sabi ko, Lord, gusto naming masaksihan. Ako personally, gusto ko masaksihan na yung church umabot sa at least 1,000, 20,000 members na masaksihan yung, gusto ko masaksihan yung ganon. Sino gusto yung ganon? Kaya ba? Di ba? Alam niyo po, maliit lang yung actually maliit lang yung 10,000 eh. Ano ba kasunod ng sino ba mga nasa 144 dito? Taas kamay. Di ba merong primary 12? Yung 144 yun yung yung mga core group. Sino nasa core group? Ano yung kasunod ng core group? Si Ian na lang. Si Ian. Tara dito, Ian. Si Ian ay core group ni Kuya Ezra. Si Ezra ay primary. Si Ian ay 144. Kapag si Ian ay nagkaroon ng 12 disciples, saan ka linya? Ano na yung linya nun? Iyan ay linya na ng 1,728. Or ibig sabihin, 1,728 leaders. Kapag ka lahat ng member ni Ezra, lahat ng for example, lahat ng primary, lahat ng nasa ilalim namin, meron na ring primary leaders. Meron tayong 1,728. Sa 1,728 leaders yun na, hindi po yun members. Leaders yun. And then kapag nagkaroon sila ng members, ano kasunod ng 1,728? Ano na kasunod ng 1,728? 20,736. Sakay tayo mag-church pa ganun. Di ba? Ang sarap isipin na ang dami, hindi dahil dumadami yung member ng church, pero maraming naliligtas. Mga buhay na nababago, mga tao na nagagamit na ni Lord. Sabi nga ni Krisha kanina, di natin lang baka may pastora pa sa labas. Sino ba naman mag-aakala, may i-invite si Catherine sa church, naging pastora si Pas A, naging leader sila Krisha. Di ba? Naging worship leader sila Baby Jane. Di ba? Alam mo yung mga ganon? Yung parang, na-invite lang sila saglit eh. Alam mo, na-invite lang sila once, parang nabago yung buhay nila, and then, eto na sila, naglilingkod na sa Panginoon. Baka yun lang yung kulang sa atin, magtiwala tayo na meron pa sa labas ng mga leaders, na may mga trigo pa sa labas, na magagamit ng Panginoon. Amen po ba?
Di ba? Si Ian. Alam niyo si Ian, matagal na namin kasama pero ngayon nagiging nagpapakawit na. Ayan, di ba? Nagkaka-trigo na. Ibig sabihin, galing siya talaga sa pagiging dating weeds. Nag-weeds ba naman? Hindi naman. Hindi naman daw. Hindi naman daw. Weeds lang talaga yung nasa masamang damo. Pero ngayon ay isang ng trigo. Amen ba? At soon ay meron na rin siyang ipapakilalang kanya mga primary leaders niya. Amen po ba? Bawat isa sa atin magiganap. Palakpakan nga po natin si Lord. Thank you, Ian. Mas masarap magpagamit sa Panginoon. Okay lang maging stable financially, okay lang maging happy yung family. Pero alam niyo po, walang ibang pinakamasarap sa pakiramdam yung makapag-akay ka ng Panginoon. Makapag-akay ka para sa Panginoon. Amen po ba? Sino po dito willing mag-akay ng mga kaluluwa para sa Panginoon? Tayo po tayo lahat. Kapag tayo ay pinadala ni Lord, kapag sinabi ni Lord, sige, ikaw papadala ko, or inaatasan ka ni Lord, dapat talaga gagawin natin. Tandaan niyo po, ngayon pa lang isipin niyo na ilang taon na akong Christian. Isipin niyo po maigi yan. Magkaroon tayo ng mindset na Lord, gusto ko po itong, papalagay mo na, Lord, 2 years na akong Christian. Wala naman sa Lord siguro yung problema kung bakit di tayo nakakapag-akay, di ba? Laging ang dapat i-check natin yung sarili natin. Lord, bakit wala akong bunga? Di ba? Siguro, Lord, kulang ako ng lakas ng loob. Marahil po yung iba sa atin, kulang tayo sa lakas ng loob. Na, Lord, parang di ko kayang maghayo. Pero kaya mo dahil pinagkakatiwaraan ka ng Panginoon. Walang matalino, hindi kailangan ng matalino, hindi kailangan nag-graduate ka ng Bible school para maghayo ka lang. Kailangan mo lang aralin. Pag nakabisado mo yung 4SL, kaya kang gamitin ng Panginoon. Kaya mong maging kagamit-gamit sa Panginoon. Amen po ba? Wag muna nating isipin yung mga struggle natin sa buhay. Lord, gusto ko muna maging maayos to, gusto ko muna maging ganito, pero maglingkod tayo, magiging maayos lahat ng part ng buhay natin. Amen po ba? Sino po sa inyo gustong makita na nagbubunga ka ng mga uwit, hindi masabang damo? Tandaan niyo po, pag trigo, ang magiging bunga niya ay trigo din. Di ba? Kaya po magpaka-trigo tayo at gustuhin natin na sumunod sa Panginoon. Sino po dito 100% na, Lord, mula ngayon, Lord, magse-cell group na ako. Maghahayo na ako. Taas po ang kamay. Amen. Willing po ba tayo maging fruitful? Willing po ba tayong sumunod sa Lord? Tandaan niyo po, kailangan mo lang mag-step ng isa. Try mo lang. May gagawin si Lord. Merong gagawin si Lord sa buhay mo. Try mo lang. Sige nga, Lord, try ko nga. Sige, maghahayo na ako. Sino pa palang hindi nakapaghayo dito? Yung talagang, hindi ka pa talaga nakapag one-on-one sa labas. Sila Jules, sila Ate, sila Jean, sila Tito Babs. Try nyo lang. Alam niyo po kami dati nung sa tribe namin, sabi ng mga kasama ko, hindi pa kami sanay maghayo. Ayaw nila doon sa gawin sa amin kasi nahiya sila kasi kilala sila doon eh. Diba, parang alam nilang ganito kami. Nagpunta kami dito sa Bagbag. Doon kami naghayo. Sila Ide, kasama ko, sila Rayson. Nanginginig-ginig pa. Buti nga dito, may training tayo dito sa Disciples Night tsaka sa Corgo. Pero noon, sinabak namin sila on the spot. Si Ide, gumaganon talaga. Alam mo yung nanginginig talaga yung papel na hawak niya. Pero nakaka-bless kasi ngayon tinitrain tayo ng Panginoon. Try nyo lang. Sobrang sarap sa pakiramdam. Amen po ba? Sige po lahat tayo ay pumikit. Hallelujah, Jesus. Lord, sa oras pang ito, Lord God, nagpapasalamat po kami, Panginoon, dahil binibigyan mo kami ng pagkakataon, Panginoon, na maging trigo, Panginoon, na hindi makat, Panginoon. And Lord, dalahin ko po, Panginoon, sa buhay ng bawat isa na nandito, Panginoon, na malagay po sa heart namin, Panginoon, yung talagang pagsunod sa Great Commission. Lord God, yung makapaghayo, at hindi lang makapaghayo, pero makapag-disciple, Panginoon. Lord, itaas mo, Panginoon, yung pananampalataya ng bawat isa na nandito, Panginoon.
na hindi lang sila basta hanggang dito lang, na hanggang a-attend lang. Pero Lord, pakita mo sa kanila na meron kang purpose sa kanilang buhay, Panginoon. Na meron kang plano sa kanilang buhay, na kaya nilang gawin, Panginoon, yung ipapagawa mo sa kanila, Panginoon. Maaari po ba natin itaas ang ating mga kamay sa Panginoon? Lord, sa oras na ito, Panginoon, dinededicate po namin yung buhay ng bawat isa sa iyo, Panginoon. Bilang mga tunay, mga faithful na disciples mo, Panginoon, para sa kaharian mo, Panginoon. Gamitin mo kami, Panginoon. Sige po, sabihin natin sa Lord, gamitin mo ako, Panginoon. Gamitin mo kami, Panginoon, para sa mga tao, Panginoon, na naliligaw ng landas, Panginoon. Gamitin mo yung bawat isa, Panginoon, na maging ilaw at asin ng sanlibutan saan man kami naroroon. Sa trabaho, sa pag-aaral, sa aming mga family. Lord, gawin mo kaming ilaw sa kanila, Panginoon. Gawin mo kaming liwanag, Panginoon, sa mundong ito, Lord. Gawin mo kaming source ng pag-asa, Panginoon, para sa mga nawawalan ng pag-asa, Panginoon. Gawin mo kaming source ng kagalingan para sa mga may sakit. Gawin mo kaming source ng kalayaan, Panginoon, para sa mga nabibilanggo ng kaaway, Panginoon. In the name of Jesus, Lord, gawin mo kaming source, Panginoon, ng liwanag, Panginoon, para sa mga taong nadidimla ng sanlibutan na ito. Para sa mga taong nalilinlang, Panginoon, ng kaaway, Panginoon, sa mundong ito, Lord. Para sa mga taong nalugmok na sa mundo, Panginoon, gamitin mo kami, Panginoon. Turuan nyo kami, Panginoon, na hindi kami maging mapili, Panginoon, kundi hayuan namin ng lahat, Panginoon. Lalo, Panginoon, yung mga taong nangangailangan ng kaligtasan, Panginoon. Lord, padala mo kami, Panginoon, sa mga lugar kung saan may mga taong nauuhaw sa iyong kaluluwa, Panginoon. Lord, nais po naming maranasan, Panginoon, makakita lang milagro, Panginoon, miracle, Panginoon, ng paghahayo namin ay instant, Panginoon, ay kikilala sila sa iyo. Sila, Panginoon, ay makakasama namin agad umaten sa church. We declare yung instant conversion, Panginoon, sa kanilang buhay, Panginoon, in the name of Jesus, sa pamamagitan po ng mga taong ito, Panginoon. Lord, bigyan mo sila ng kapangyarihan, Panginoon, to preach your word, Panginoon. Bigyan mo sila ng lakas ng loob, Panginoon, para magampanan nila yung Great Commission, Panginoon. Salamat sa buhay nila, Panginoon. And dalayan ko, Panginoon, na magmula po sa gabing ito, yung burden ng heart nila ay hindi na magiging katulad dati, Panginoon. Mababago na, Panginoon, yung tibok ng puso nila, Panginoon, magmula sa gabing ito. Baguhin mo ito, Panginoon. Gawin mo yung puso nila, Panginoon, ay tinitibok ng puso mo, Panginoon, ay maging tinitibok ng puso nila, Panginoon, para sa mga kaluluwa. Bigyan mo sila ng compassionate heart, Panginoon. Passion para sa mga taong naliligaw, Panginoon, in the name of Jesus. Salamat sa gabing ito, Lord God, at ikaw po ang tinataas namin sa lahat ng aming gagawin. Ito pong aming dalangin sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen and amen. Palakpakan po natin si Lord. Siyempre po, hindi naman tayo magkatapos nang wala tayong ginagawa na activity na training. Hanap po kayo ng kapartner ulit. Siyempre, dapat hindi nyo naman ka-close na. Yung lipat po kayo, hindi nyo ka-close. Hanap lang po kayo ng sa live po. Salamat po sa lahat na nakasama namin sa live. God bless po sa bawat isa sa inyo. See you po sa ating gawain. Okay,